Dear Ate Vine, nangarap lang naman ako ng isang buong pamilya. Pero hindi ko akalain na ganito ang kahahantungan. Susuko na ba ako or lalaban pa? Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ako po pala si Dren, 38 years old. May 3 magagandang anak. At asawa, nakilala ko ang aking asawa sa isang kasalan. Abay kami parehas noon sa aking pinsan. Nung hinagis ng pinsan ko ang bulaklak. Ako ang nakasalo, kahit ayaw ko ay tumapat talaga sa akin. Ako at ang aking asawa ang nakahawak ng bulaklak. Tawagin niyo sa pangalang dito. Sa kasalan na yun kami nagkakilala. At maraming naniwala na kami ang magkakatuluyan. Mabait naman si Bito, mapagpasensya, mapagbigay, higit sa lahat, mahal na mahal niya ako. Kaya 6 na buwan pa lang kami magnobyo at magnobya, nagpakasal na kami. Yung mga magulang ko mas excited pa sa akin. May lahi kasi kaming tumatanda na lang, hindi na nakakapag-asawa. Dumating na nga ang araw ng aming kasal, masaya ang lahat, masasabi kong perfect ang kasal namin. Unang gabi ng aming loving, sobrang excited ako, nagsuot pa ako ng sexy dress para akit na akit siya sa akin. Nagpalitan kami ng pagmamahal sa isa't isa, nang ipinasok na niya ang kanyang cargode sa aking madulas na perlas, ay pasok na talaga, dahil hindi naman ako birhen, I have a boyfriend before at may nangyari na sa amin noon. Na nagpabago ng damdamin sa akin ng aking asawa. Sabi niya sa akin, hindi ka na pala ba't hindi mo man lang sa akin sinabi? Iginalang pa naman kita at hinintay ko ang araw na ito, tapos hindi ka na pala. Sobrang galit niya sa akin ng gabing iyon. Bakit daw hindi ko sinabi ang lahat about my past, hindi ko naman kasi alam na importante iyon. Hindi rin naman siya nagtanong about my past. Kinabukasan hindi na niya ako inimaykan. Sinabi ko sa kanya unang araw pa lang naman ng ating kasal. Hindi pa naipapasa ng NSO ang ating marriage certificate. Kung gusto mapang maghiwalay tayo, nanghingi naman siya ng sorry. At niyapos ako, akala niya daw ay siya lang ang lalaking nauna sa kanya. Nadesmaya lang daw siya. Fast forward Ate Vine, naging okay naman ang unang taon ng aming pagsasama. Ipinanganak ko ang unang anak namin. Pero pansin ko talaga sa asawa ko ay walang hilig. Gagal niya ako 1 beses sa 1 buwan. Pasok na lang lagi. Walang runs talaga. Parang inilalabas lang niya ang init ng kanyang kawan. Simula talaga noong nalaman niya na hindi ako makuha niya. Fast forward po, nagsimula na siyang maging noong 3 years old ang anak namin, mainitin ang ulo niya, sinasabi pa niya na hindi niya anak ang angk namin, may time na sinasabi niya ako, nabuntis ako sa aming pangalawa, iyon ang minahal niya dahil kamukhang kamukha niya. 2 years pa lang ang aming pangalawang anak nang nabuntis ulit ako. Dito mas lumala ang aking asawa. Laging tamang hinala. Sino daw ang aking bunso? Sa tuwing uuwi siya ng bahay. Ang may pasalubong lang lagi. Ang pangalawang anak namin. Maliit na papalo niya ang panganay. Ang bunso namin kahit wala pang 1 taon, ay naitala niya sa labas. Ibang tao ang nararamdaman ko. Sa tuwing nag-aaway kami. Lagi akong pinagtatanggol ng aking ina, kapitbahay lang kasi namin. Isang araw sinabihan ako ng aking asawa na lilipat kami ng bahay sa kabilang baryo dahil kinuha siyang caretaker ng lupa, may sahod na monthly. Pagpa namin sa kahanang lupa. Ayoko sana pero wala naman akong magagawa dahil siya ang may trabaho, ako sa bahay lang. Fast forward, makalipat na kami, ang bahay namin ay malaki, ang mga kapitbahay ay layo-layo, kahit sumigaw ka ay hindi gad naririnig. Sobra akong kinakabahan dahil wala sa tabi ko ang aking ina. May kapitbahay kami si Berto. Mabait, laging nakabati. Galit ang asawa ko sa tuwing dadaan sa harapan ng aming bahay si Berto, lalaki ko raw, pag nagagalit ang asawa ko, parang sinasapian siya ng sinasabi niya ako inuum. Pero pag nahulasan mag-sorcery, may time na bigla na lang siyang magsasalita. Nagulat na lang ako sa kakaibang kinikilos niya. Lumipas pa ang mga taon, 5 years old na ang bunso namin, sakto katawan niya at nagluto ako ng kaunting handa, dumating ang nanay ko, kapatid at hipag, may mga kapitbahay din na pumunta. Dumating ang aking asawa mga 4 PM na ng hapon, okay naman siya, nakangiti, at ang tingin sa akin ay parang balak na niya akong dahil naabutan niya kausap ko si Berto, binigyan ko kasi nagpansit. Kinagabihan, patulog na kami, pinaamin niya ako kung si Berto ang tunay naman bunso dahil kamukha raw, dahil hindi ko naamin ay nasasaktan niya ako at pinatulog niya ako sa labas. Kinabukasan tinimplahan niya ako ng kape at nagluto siya ng almusal. Niyaya niya ako kumain. Makalipas ang 1 linggo. Bumisita naman ang kanyang mga magulang at 2 nakakabatang kapatid.
Sa bahay nagstay para magbabakasyon, okay naman ang lahat. Nung pumunta sa sakahan ng aking asawa, kinausap ko ang biyenan ko about sa asawa ko. Sinabi ko iba ang ugali. Pinagtapat sa akin ang lahat. May brain breakdown pala ang asawa ko. Bakit ngayon ko sinasabi sana na ipagamot na agad, bago ano pa mangyari, sinabi rin sa akin na ang asawa ko ang sa lolo niya. Dahil sa sakit niya sa isip, sobra akong natakot. Fast forward. Eto na nga ang kinakalatakutan ko. Linggo huling gabi sa amin ng mga pamilya niya, kinabukasan uuwi na. Naginuman ang magama, masaya naman biglang dumaan si Berto, nagbigay ng pampasalubong. Iba na naman ang timpla ng asawa ko, hindi na ako lumabas noong gabing iyon, alam ko na mangyayari 1 AM na madaling araw ihisa na ako nang makita ko ang aking asawa na hiniwa niya ang kanyang sarili at kinakain. Fast forward medyo maislan po kasi. Itinakas ko po ang aking 3 anak at nagpunta po ako sa bahay ni Berto at nagpunta kami sa barangay, agad-agad naman hinirip ang nangyari. Pero nang makaparating ang sa bahay ay wala na ang buo niyang pamilya. Ang aking asawa ay 1 linggong nawawala noon nang makita siya ay nasa palayan at uminom. Siguro hindi niya matanggap ang nangyari sa pamilya, buti na lang talaga na itakas ko ang mga anak. Sa ngayon nandito po kami sa aking mga magulang. Itinataguyod ang aking mga anak. At sinisikap makalimutan ang mga nangyari, hindi ko inakala na yung napapanood ko lang sa TV ay ang nangyayari sa pamilya ko. Hanggang dito na lang Ate Vine. Salamat sa inyo. God bless.